So let us open our Bibles to Matthew 5 verses 2 hanggang 12. Pero yung focus po natin ay verse 3 lamang. So Matthew chapter 5 verses 2 hanggang verse 12. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. And he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. Let us ask ang help ng Panginoon. Ama naming Diyos na nasa langit, tulad ng aming inawit kanina, may you speak to us sa pamamagitan po ng inyong mga salita. Patuloy ninyong kaming samahan ng inyong banal na Espiritu as we listen and as I speak your word, and may your word brings edification sa aming kaluluwa, that it may encourage us to persevere, Panginoon, sa aming pananampalataya. Maluwalhati po kayo sa amin sa oras na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, yung series po na ito ay gusto ko dapat simulan doon sa peacemakers na kasi ako. Kaya lang, I find it necessary to repeat yung series na to. I-revise ko siya, i-update ko siya. So ito ay revised and updated. Kaya lang mas marami yata akong binago sa old. So yung central theme nung aklat ni Matthew is the kingdom of God. Itong kingdom of God, ito yung matagal nang hinihintay ng mga Hudyo. Pero yung kingdom na ina-expect nila ay hindi yung kingdom na dumating, because they are expecting a kingdom that is political, that will free them doon sa sa Rome. Pero hindi nila na-anticipate that this kingdom has come through our Lord Jesus Christ. Yung kingdom na dumating is spiritual. Well, yan ang sinabi ni John the Baptist dito sa Matthew chapter 3 verse 2. Sabi niya, repent, for the kingdom of heaven is at hand. At ganoon din ang sinabi ng Panginoong Jesus sa chapter 4 verse 17. Dito sa aklat ng Matthew, same word, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Kaya itong Sermon on the Mount, ang mensahe ng Panginoon dito ay patungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagsisisi at pagiging kabilang doon sa kaharian ng langit. Dito ay inilarawan ng Panginoong Jesus ang uri ng pamumuhay ng bawat anak ng kaharian. Yung titignan natin, yung gospel ni Matthew, ito ay maaari nating hatiin sa tatlong sections as one commentator has said. Ang unang hati, makikita natin dito sa chapter 1, verse 1 hanggang chapter 4, verse 16. Dito ay ipinakita ni Matthew yung identity ng Panginoong Jesus mula doon sa katuruan, sa lumang tipan. Hindi ba? Nung chapter 1 pa lang ay yung lineage ay ipinakita na ni Matthew. Then yung sa mga sumunod na chapter is yung kanyang identity. And yung pangalawang section, dito sa chapter 4, verse 17 hanggang chapter 16, verse 20, dito naman ay ipinakita ni Matthew ang Panginoong Jesus bilang Misaya at bilang hari.
who fulfills the kingly authority of God's kingdom. Ito ay nahayag sa kanyang mga pagtuturo, sa kanyang mga gawa ng biyaya at pumasok at kapangyarihan at sa kanyang panawagan sa mga makasalanan na magsisi at pumasok sa kaharian ng Diyos. Dito naman sa pangatlong section sa Matthew 16 verse 21 hanggang chapter 28 verse 20, dito naman ay ipinakita ni Matthew na ang Panginoong Jesus bilang suffering king na ipinako at namatay sa cross ng Kalbaryo at nabuhay na muli. And after ng kanyang resurrection, ay nakipagkita siya sa kanyang mga disipulo at isinugo niya sila to make disciples of all nations. Sa konteksto ng buong gospel ni Mateo, masasabi natin that the chief theme of this gospel is the Lord Jesus Christ Himself. Ang sabi nga dito ni Ferguson, the entire gospel in each part of it centers on Christ, who He is, what He says, and what He does. At sabi niya, yung Sermon on the Mount ay kailangan tignan in light of this, patungkol sa Panginoong Jesus. So dito sa sermon, nagbigay si Kristo ng mga alituntunin kung paano mamumuhay ang mga anak ng kaharian sa mundong ito na nalaglag sa kasalanan. Dito ay ang nangangaral ay yung kingdom, yung hari. At ang mensahe niya ay para sa mga miyembro ng kanyang kaharian. This is his edict sa mga kinasasakupan ng kanyang kaharian. In our passage this afternoon, dito sa chapter 5 verses 3 to 12, which we call the Beatitudes, the Lord Jesus Christ describes yung mga tanda o yung marks of those who belong to His kingdom. At dito ay mayroon siyang ibinigay na mga katangian. Yung merciful, yung pure in heart, yung hunger and thirst for righteousness, persecuted. Pero itong mga katangian na ito ay hindi sila magkakahiwalay na grupo. Ang ibig ko sabihin, na kung saan ang iba ay meek, yung saan ang iba ay merciful, ang iba naman ay tinawag upang dumanas ng pag-uusig. Ngunit ang lahat ng katangian na ito, kapag ikaw ay napabilang sa kanyang kaharian, mayroon kang lahat ng ito. If you are a believer, ito ay katangian ng bawat alagad. So hindi sinasabi nito din kung ano yung magiging tayo bilang Kristiyano na hindi mo pa alam yung kumbaga parang ito yung dapat maging ikaw, kundi ang sinasabi dito ay kung ano na tayo bilang mga Kristiyano. Ito na yung katangian natin, ito na yung tanda na tayo ay kabilang sa kaharian ng Diyos. At hindi rin ito para lamang sa mga Christian elite, kundi ito ay katangian nga ng isang bawat mananampalataya. Therefore, if you belong to Christ, you are blessed. Why? For you are poor in spirit. For you are one of those who mourn, the meek, those who hunger and thirst for righteousness, the merciful, the pure in heart, the peacemakers, and those who are persecuted for righteousness' sake. At kung mapapansin natin, bawat isa sa katangian na ito ay kinumend. Dahil ang bawat taong nagtataglay nito ay ipinapahayag na mapalad. Blessed are the poor in spirit. Blessed are the merciful. Nabanggit kanina sa preaching na yung Greek word ng blessed ay makarios. Na ang ibig sabihin ay happy or blessed. Pag tinranslate natin sa English. Pero ano bang ibig sabihin to be blessed? Well, ang blessedness na ito ay hindi nakabase dun sa outward and temporal circumstances, kundi sa panloob. Binanggit nga kanina, yung deep happiness, internal happiness, at walang hanggang kagalakang tanging Diyos lamang ang magbibigay. Hindi rin ito nakabase sa emotional well-being, na kung tayo ay masaya, tayo ay blessed, tayo ay mapalad. Hindi rin ito nakabase doon sa mga favorable circumstances, na kung maayos ang sitwasyon natin, at lahat ng pabor ay umaayon sa atin, tayo ay mapalad. Dahil kung pupunta ka dun sa huling mapalad dito, huling blessed na binanggit ng Panginoon dito, they are persecuted. So hindi pabor sa kanila yung kaganapan o pangyayari.
lalong hindi ito nakabase doon sa financial prosperity na totoo naman na kapag, 'di ba, kapag marami kang pera, at some point masaya, 'di ba? Pero hindi po 'yun ang tinutukoy ng Panginoon dito. Una pa lang sinabi poor in spirit, no? Pangalawa dito ay yung mourn. Well, ang mga beatitudes, kung tinignan po natin ng malaliman, it primarily points to Christ Himself. Ito, inilalarawan ng mga ito yung blessedness that is fully realized in Christ Jesus. Ang bawat mapalad na katangian ay unang paglalarawan kung sino si Jesus at pangalawa sa mga sumasampalataya kay Jesus. Sa makatuwid, itong Beatitudes ay hindi checklist para ma-earn ang favor ng Diyos. Hindi ito, gawin mo ito at pag magiging mapalad ka, hindi ito, gawin mo ito at ikaw ay maliligtas. Sa halip, tayo ay tinatawag na mapalad dahil tayo ay na kay Kristo. At ang mga katangiang ito ay bunga ng kanyang biyaya sa atin. Sa liwanag ng kaharian, when Christ proclaimed that the kingdom of God is at hand, inihayag niya that we as sinners lack the righteousness required to enter yung kanyang kaharian. Kaya ang maging tunay na mapalad ay ang tamasahin, ang pabor, at pakikipamuhay sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sa halip na manatili sa kanyang galit at hatol. At ngayong hapon, ang titignan natin ay yung unang mark, yung unang description ng Panginoon dito. That is, blessed are the poor in spirit. Yung pagiging dukha sa espiritu. And my message for this passage ay ito po. The children of the kingdom are those who know they possess nothing before God but their need of grace. The children of the kingdom are those who know they possess nothing before God but their need of grace. Ang mga anak ng kaharian ay yung mga taong walang ibang kayamanan. Mali yata yung English ko. Who know they possess in Tagalog, nothing before God but their need of grace. Well, dalawang bagay po ang nais kong sabihin dito. Una, the poverty that leads to riches. Ang kahirapan na nag-lead doon sa kayamanan. Tulad ng sabi ko kanina, yung Beatitudes ay hindi patungkol sa financial status. At nung sinabi dito ng pagiging dukha sa espiritu, hindi rin po ito tumutukoy doon sa economic status o financial status. Tulad ng pagtingin ng ilan. Tinitignan nila ito na tumutukoy ito sa financial o sa mahirap na kalagayan ng isang tao. Bakit ganoon ang kanilang tingin? Dahil ito yung kanilang interpretasyon nung sinabi doon sa Luke 6 verse 20 na blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Kaya ang ilan ay sinasabi na ang kaharian ng Diyos ay para sa mga mahihirap lamang sapagkat sila yung mga mapapalad, sila yung mga pinagpala. Pero hindi po ito tumutukoy nga doon sa economic status ng isang tao. Ang salitang poor na ginamit dito ay dinidescribe ang isang taong desperate. Yung isang taong nagmamakaawa para tulungan. Dahil kung walang tutulong sa kanya, hindi siya makakasurvive. So that is poor in spirit here. Yung taong kapag walang tumulong o walang umakay sa kanya pataas, hindi siya makakabangon. Hindi siya makaka-survive. It portrays not just ordinary poverty, but a miserable state, complete and total destitution. Ito ang ibig sabihin, to be poor in spirit. Kinikilala ang ating spiritual bankruptcy that apart from the grace of God, we are nothing. Sabi nga ni James Montgomery Boyce,
the first of the 8 Beatitudes, is the strongest statement in the Bible of the great doctrine of justification by faith in Jesus Christ alone. Why? For it is a statement of a person complete inability to please God by any human effort. Kaya hindi pinapatukuyan ng Panginoon dito ang pagiging salat sa material na kayamanan, kundi ang spiritual na kalagayan ng isang tao sa harap ng Diyos. Ipinapakita dito ang ating pagiging walang kakayanan, malibang tayo ay kanyang kahabagan. Di ba, kung ang isang tao ay mahirap ang kanyang buhay, pwede siyang gumawa ng paraan para maging successful. Pwede siyang magtrabaho, pwede siyang kung anumang kaparaanan para magkaroon ng provision sa kanyang pangangailangan and by God's grace ay maging successful. Pero yung pagiging poor in spirit ay walang anumang kakayanan. Kaya ang kanyang iyak ay kahabagan siya ng Diyos. Katulad ito ng panalangin ng tax collector sa parable ng Panginoong Jesus sa Luke 18 verses 9 to 14. Nung nalalangin yung Pharisee, nagmalaki siya, pinagmalaki niya na nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil hindi siya katulad nung tax collector na yon. Pero yung tax collector dito sa verse 13, nanalangin ng siya ay tumayo, malayo, would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Yung paggamit ng salitang merciful dito ay nagpapakita ng katarungan at banal na galit ng Diyos sa ating mga kasalanan. At ang iyak ng maniningil ng buwis dito ay iyak na siya ay palayain doon sa puot ng Diyos na kung saan ay alam niya na siya ay nararapat. Yung iyak niya ay, God, be merciful to me. Dahil kung sa sarili niyang kakayanan, sa sarili niyang lakas, wala siyang magagawa para lumaya doon sa puot ng at galit ng Diyos dahil sa kasalanan. Ang lahat ng tao ay karapat-dapat sa kaparusahan sapagkat sa kanyang kalikasan, siya ay rebelde sa Diyos. Sinuway niya ang utos ng Diyos, hindi niya hinanap ang Diyos, hindi niya kinilala ang Diyos, ngunit ang magandang balita, tulad ng passage kanina na ginamit, Christ Himself became poor for our sake. He humbled Himself, lived in perfect obedience on the Father and bore our sin at the cross. In Him, tayo na mga spiritually bankrupt are clothed with His righteousness. Kaya bilang mananampalataya, tayo ay mapalad. Hindi dahil sa economic status, hindi dahil sa emotional well-being, masaya tayo, but because of our union with Christ. Because we are united with Christ. Kaya ito dapat yung ating maging saloobin sa araw-araw upang tayo ay lumago dun sa ating pananampalataya, sa ating spiritual na buhay. Dahil lang kinikilala na maliban na siya ay bigyan ng kakayanan ng biyaya ng Diyos, sa kanyang spiritual na kanayuan ay isang mapalad. Ito ay katangian na ipinagkalob sa atin ng Diyos upang tayo ay patuloy na lumago sa ating pananampalataya. As the believer matures in sanctification, he becomes increasingly aware of the sin that still dwells within him, not because he is necessarily sinning more, but because the Spirit sharpens his conscience and deepens his understanding of God's holiness. Isang halimbawa nito, si Pablo, yung sinabi niya sa 1 Timothy 1 verse 15, ang sabi doon, the saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners. Anong sabi niya? Of whom I am the foremost. Hindi sinabi ni Pablo dito na ako ay pangunahin noon o ako ay dating ganyan, kundi ako ang pangunahin sa mga ito. Ginamit ni Pablo yung pangkasalukuyang panahon upang ilarawan ang kanyang sarili
Hindi dahil siya ay nagkakasala ng higit, but the closer he drew to God's holiness, the more aware he became of his unworthiness. And the more he recognized his constant need of grace. Para kay Pablo, ang pagiging poor in spirit ay patuloy na pagsusuri sa sarili. Well, ang tanong, tayo ba na mananampalataya ngayon, are we sensitive sa ating mga kasalanan? Hindi yung mga malinaw na kasalanan ng lipunan, kundi yung mga kasalanan tulad ng kasakiman, yung pagmamalaki, yung pagkainggit, at yung galit, at iba pa. Tayo ba ay sensitibo na kahit ang mga kasalanan na tila napakaliit sa ating mga mata ay magdadala sa atin sa galit ng Diyos? Ito ang pagiging tukha sa Espiritu. Ang patuloy na pagtingin sa iyong sarili na umaasa lamang sa biyaya ng Diyos dahil sa ating kalagayan. Walang pagmamataas, kumpletong kawalan ng pagtitiwala at ng pag-asa sa sarili. Sabi nga ni John Stott, to be poor in spirit is to acknowledge our spiritual poverty. Indeed, our spiritual bankruptcy before God. For we are sinners under the holy wrath of God and deserve nothing but judgment of God. We have nothing to offer, nothing to plead, nothing with which to buy the favor of heaven. Kung wala ang kahabagan ng Diyos, kung wala ang biyaya ng Diyos, we are in desperate situation. Ano po, yung problema ng monasticism ay ito. Sinasabi nila na kailangan nilang lumabas sa lipunan. Kailangan nilang pahirapan yung kanilang sarili. Kailangan nilang magdusa upang makamtan nila yung pagiging tukha sa espiritu. Ngunit ang problema ay ito. Habang ikaw ay nag-iisa, habang nakatingin ka sa iyong sarili, mas lalo kang nagtitiwala dito. Mas lalo kang nagmamalaki. Mas lalo mong hindi nakikita ang pangangailangan mo ng kaligtasan dahil sa iyong kasalanan. The way for you to become poor in spirit is to look to God. Tumingin ka sa Diyos, behold Him, and as you fix your eyes upon Him, you will increasingly feel your own helplessness and become truly poor in spirit. Sabi nga, for no one can gaze upon the holiness and majesty of God without becoming deeply aware of His utter poverty and insufficiency in Himself. Alam niyo po, sa mundo na ating ginagalawan, yung pagiging poor in spirit ay salungat sa ipinagmamalaking kalakasan ng mga tao. Yang sabi nga, ng isang author, sabi niya, the world has its own definition of who is blessed. Blessed are the strong, for they will rule the earth. Blessed are those who are always right, for they are considered wise. Blessed are those who lead, for they are powerful. Blessed are those who are satisfied in themselves, for they need nothing more. Blessed are the beautiful, for they will be loved. Blessed are the famous, for they will be followed. Lahat ay tumutukoy sa sarili. Ngunit anong sabi ng Biblia? Deny yourself. Deny yourself. Yung mga tao ngayon, naniniwala that the answer to life is found within themselves. Ito yung tinataguyod ng mga Christian narcissist. Yung sinasabi nilang biblical na pag-ibig sa sarili. Noong 1987 ay lumabas yung miniserye na Out on a Limb. Ito ay patungkol sa buhay ni Shirley MacLaine sa kanyang pakikipagsapalaran dun sa New Age spirituality. May isang tagpo na sila ay nasa dagat kasama ang kanyang guro o religious teacher.
at tinihimok siya na magkaroon ng bagong pag-unawa sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-awit ng I am God. So ulit-ulitin niya lang yung chant na I am God, I am God, I am God. Ito ay narcissistic na pahayag na I'm good enough, I'm smart enough, I am God. Well, ang kanilang konsepto ng kaligtasan mula sa kasalanan ay be happy, feel good, and feel good about myself. Yan ang mundo na nilalakaran natin ngayon, salungat doon sa itinuturo ng Biblia. Ang panahon natin ngayon ay puno ng pagmamalaki, pagmamataas, pagditiwala sa sarili. Pero yung problema ng tao ay hindi yung kanyang pakiramdam that he is unworthy. Hindi yung kanyang estado. Ang problema ng tao, siya ay masama dahil siya ay makasalanan. Ang biblikal na pagtingin sa ating sarili ay ito. Kung wala ang biyaya ng Diyos, tayo ay tunay na kaaba-aba. Patay sa kasalanan, walang kakayahang iligtas ang ating sarili. Kahit na yung pinakamabuti nating gawa ay may bahid pa rin ang ating makasalanang kalikasan. Ito yung tinatawag nating doktrina ng total depravity, hindi ba? Hindi ibig sabihin na tayo ay kasing sama ng maaari nating isipin o maging, kundi ang kasalanan ay umabot sa bawat bahagi ng ating pagkatao. That's why to be poor in spirit is to grieve over one's sin. It is to recognize one's spiritual poverty and helplessness. Yet at the same time, nagigrieve ka sa iyong kasalanan, you also rejoice. Why? Because in Jesus Christ, we find forgiveness, righteousness, and full acceptance before God. While looking to yourself as sinner, that in all na laging kailangan ng biyaya ng Diyos, laging kailangan ng habag ng Diyos. Pero hindi tayo humihinto doon sa guilt na iyon, kapag pinalaya na tayo doon o sa pagtingin sa sarili bilang makasalanan. Because we are united with Christ. Ang dugo at katwiran ni Kristo ang ating natatanging pag-asa, hindi lamang para sa walang hanggan, kundi para sa araw-araw na pabor ng Diyos. Ang ating katayuan sa harap ng Diyos ay hindi nakasalalay sa ating gawa, kundi sa gawa ng katwiran ni Kristo na ibinilang sa atin. Katulad ng sinabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15 verse 10, sabi niya, but by the grace of God, I am what I am. Sabi niya, I did my best. Ginawa ko yung makakaya ko. Ito yung mga natapos ko. Pero sa huli, ang kanyang confession, but by the grace of God, I am what I am. So whatever you accomplish in your spiritual life, sa spiritual na buhay mo, hindi ko alam kung paano, kung simula nung January, kung gano'n mas nag-grow ka spiritually. Hindi yun dahil sa iyo. Yun ay dahil sa biyaya ng Diyos. Ang lahat-lahat sa atin ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Kung may nagawa man tayong mabuti, ito ay biyaya pa rin na gumagawa sa atin at sa pamamagitan natin. Kaya imbis na tayo ay magyabang, maghanap, tayo ng pagpapahalaga sa sarili, ang ipagmilaki natin ay yung biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ito ang pagiging dukha sa Espiritu. Isang pusong walang maipagmamalaki sa sarili, ngunit sa lubos na nagtitiwala sa biyaya lamang ng Diyos. At ito ang katangian na idineklara ng Panginoon na mapalad. In the kingdom of God, the one who comes empty-handed receives everything. The one who boasts in nothing but Christ inherits the riches of heaven. Yun naman yung katotohanan, di ba? We have nothing to boast naman talaga. Even John 15, sabi, apart from me, sabi ni Kristo, you are nothing. We cannot do anything.
Well, yan yung unang puntos, the poverty that leads to riches. Pangalawa is the character that marks kingdom citizens. Yung katangian na tanda ng mga ah, ah, mamamayan ng kaharian. Nang sabihin ni Kristo na the kingdom of heaven is at hand, ay hindi ibig sabihin na wala pa yung kaharian. Ang ngunit ito ay dumating na sa kanyang katauhan. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 5 verse 20, "For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven." Dito ay pinapakita ng Panginoon that the kingdom of heaven is andito na sa pamagitan ng hari na ang Panginoong Hesukristo. At dito ay ipinapakita niya yung pamantayan na imposible sa lahat para makapasok dito sa kaharian na ito. Ang sabi niya dito, yung katwiran na higit pa sa mga scribes and Pharisees. We know the scribes and Pharisees, they are diligent pagdating doon sa pagsunod sa kautusan. Sila ay masigasig sa pagsunod sa batas. Sinasabi ng Panginoon na walang sino mang may kakayahan na magtaglay ng katwiran na sapat para sa Diyos upang ang tao ay makapasok sa kanyang kaharian. But here in Matthew 5 verse 3, ang sabi ng Panginoon, bagamat imposible sa tao, they cannot enter into the kingdom of God with sa kanilang sariling katuwiran. But here in Matthew 5 verse 3, ang sabi ng Panginoon, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Ang pagpapala ng pagiging poor in spirit is that the kingdom is theirs. Ang kaharian ay sa kanila. Ang hindi kayang abutin ng katwiran ng tao ay tinupad ni Kristo, kaya't ang dukha sa espiritu ay nagiging mayaman doon sa kanyang kaharian. Ang sasabi dito, the kingdom is theirs. Kanila. Kanila lamang ang kaharian ng langit. Hindi ito ibinabahagi sa mga mapagmataas, sa mga nagtitiwala sa sariling katuwiran, o sa mga nang-aakalang sila'y sapat na. Ang kaharian ay eksklusibong pag-aari ng mga dukha sa espiritu. Yaong mga umaamin ng kanilang kawalan at kumakapit lamang sa biyaya ni Kristo. Sinabi ng Diyos sa Isaiah 57 verse 15 na siya'y nananahan sa mataas at banal na lugar. Ngunit kasama rin ng mga may pusong durog at mababa. Ang Diyos ay hindi nakikisama sa mga mataas at makapangyarihan. Siya'y nananahan sa mga mapagpakumbaba. Kaya't ang kaharian ng langit ay kanila lamang. Kung papansinin din natin, ang una at huling beatitude ay pareho ng mga salita na ginamit. Sa verse 3, blessed are the poor in spirit. Sa verse 10, blessed are those who were persecuted o na inuusig. Ang sabi doon, ang promise doon, for theirs is the kingdom of heaven. Parehong una at huli ay binanggit yung for theirs is the kingdom of heaven. At ang parehong salita na ito ay nangangahulugan ng kasalukuyang panahon. Present tense. Ito ay ngayon na nangyayari. Makikita natin dito na ang pagiging kabilang sa kaharian ng langit ay hindi pangakong darating pa lamang. Kundi katiyakan na ngayon pa lang, yung pagiging kabilang sa kaharian ng langit ay taglay na ng mga dukha sa espiritu. Ng mga poor in spirit. Ang kaharian ay kasalukuyan na nating pag-aahari. Ngunit inaasahan pa natin ang ganap na katuparan nito sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Ito ay malinaw na sinabi ni Apostle Paul sa Philippians 3 verses 20 to 21. Ang sabi dito, but our citizenship is in heaven. So we are now citizens of heaven. And whom, at habang tayo citizen ng heaven, ang sabi ni Paul, and from it, we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to
Himself. Yung Biblia ay nagtuturo that there will be a full consummation when Christ returns. But even now, the poor in spirit already belong to the kingdom. Kaya, live as a citizen of the kingdom. Mamuhay ka bilang mamamayan ng kaharian. Ang iyong identity ay kasalukuyan ng nakaugat sa langit. For you have been united to Christ and transferred into His reign by grace alone. Rejoice in present grace. Ang mga pangako ng Diyos, ang kapangyarihan ng Espiritu, at ang kayamanan kay Kristo ay nararanasan na natin ngayon. Ipinagkaloob sa atin ngayon. So rejoice in these present graces. Wait with hope. As you await the full consummation of all things, live in the sure confidence that you already belong to this kingdom. And it is secured by God's sovereign grace and faithfulness. Well, to be poor in spirit does not make us spiritually weak. Hindi ka mahina, ginagawang mahina. But it frees us from self-dependence so that we may live in Christ dependence. And the one who depends entirely on Christ, ang sabi, possesses unshakable spiritual strength. Alam niyo po, si William Carey ay missionary sa India. At some of us or most of us know na siya yung tinaguriang father of missions. Sa loob ng 40 years ng kanyang buhay ay ito ay hindi naging madali sa kanya dahil sa palagian niyang pagkakasakit at siya ay hirap maglakad dahil sa tinamo niyang injury noong 1817. Ngunit sa kabila ng mga ito ay naisalin niya yung buong Biblia sa 6 na wika at 29 na sa ilang bahagi ng Biblia. Anong kanyang sikreto? Sa kabila ng lahat ng ito, bakit siya nagpatuloy sa kanyang pagbimisyon? Noong siya ay namatay, noong 1834 sa Serampore, ay merong isunulat sa kanyang lapida. Ang nakasulat doon, a wretched, poor, and helpless worm. On thy kind arms I fall. Tinitignan niya yung sarili niya bilang wretched, bilang poor, bilang helpless, worm, at umaasa lamang sa Diyos na nagligtas sa kanya. Iyan ang puso ng pagiging dukha sa Espiritu. Hindi niya itinuring yung kanyang sarili bilang dakilang misyonero, kundi isang kaaba-abang makasalanan na walang ibang inaasahan, kundi ang Diyos. Ang kanyang ministeryo ay lumago, hindi mula sa tiwala sa kanyang sarili, kundi mula sa ganap na pagtitiwala sa biyaya ng Panginoon. Yung pagiging dukha sa Espiritu ay hindi natural sa atin. Sa likas na kalagayan, we are boastful. Tayo ay mayabang at nagtitiwala lagi sa sarili nating kakayahan. Ngunit kapag tayo ay dinala ng Espiritu sa liwanag ng Ebanghelyo, makikita natin ang ating tunay na kalagayan. Makasalanan, walang kakayahang iligtas ang sarili. At sa ating desperate na sitwasyon na yun, doon pumapasok si Kristo. Si Kristo na naganap na sumunod sa kautusan. Si Kristo na matay sa cross ng Kalbaryo. Si Kristo na nabuhay sa 3 araw. Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay makita ang Kanyang kaaba-abang kalagayan. Sa halip na mawalan ng pag-asa, ay umasa lamang sa Kanyang biyaya at tabag. Well, yan ang ating katangian. Yan ang ating kalagayan. Dahil lamang sa Panginoong Hesukristo. So you are blessed. Lahat tayo mapalad na mga sumampalataya sa Kanya.
Bagaman wala tayong kakayanan apart from His grace, we are blessed. Not because of our own action or works, but because of His grace. Because of Christ. So, yung pagkikiisa natin sa Kanya. Sa mga hindi pa mananampalataya, sa aming mga bisita na wala pang relasyon sa Panginoong Jesus. Kung hindi mo nakikita na hiwalay ka o kung hindi mo nakikita na kung hiwalay ka kay Kristo, ay wala kang magagawa, hindi ka tunay na mapalad. Ang mapalad ay ang mga kinahabagan ng Diyos, hindi nagtitiwala sa kanilang sarili, kundi sa Panginoong Jesus lamang. Kaya kung ikaw ay wala pang pananampalataya kay Kristo, hanggat hindi mo kinikilala ang iyong kasalanan at pangangailangan sa Kanya, hindi ka magiging dukha sa Espiritu na tinawag na mapalad dito. Hindi ka magiging mapalad. Hanggat umaasa ka sa sarili mong kabutihan at gawa, hindi ka mapapabilang sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos. Ang daan ay hindi ang iyong katuwiran, hindi ang iyong sariling gawa, kundi ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ang kanyang perpektong pagsunod sa kautusan, ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, at muling pagkabuhay. Kaya ang hamon para sa iyo na wala pang pananampalataya sa Panginoong Jesus, ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan, manampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na sapat na iyon upang ikaw ay iligtas at mapatawad sa iyong mga kasalanan. Dahil sa Kanya lamang natin matatagpuan ang tunay na pagpapala at pag-asa. Sa Kanya lamang nating matatagpuan ang tunay na pagiging mapalad. Tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa paalala ng inyong mga salita sa amin patungkol po sa tinawag ninyong mapalad ang pagiging dukha sa Espiritu. Panginoon, help us, O Lord, na patuloy na makita ang aming mga sarili na apart from your grace, we are helpless. We can do nothing upang kami po, Panginoon, ay patuloy na umasa lamang sa inyo. Patuloy na dumepende sa inyong biyaya sa amin. Panginoon, idinadalangin din po namin na kung meron man dito sa aming kalagitnaan na wala pang relasyon sa aming Panginoong Jesus, may you also transform his heart na makita niya o nila, Panginoon, na sila ay makasalanan at makita ang aming Panginoong Hesukristo na natatanging pag-asa upang sila ay mapatawad at maligtas sa kanilang mga kasalanan. And may you be merciful na ito po yung maging araw ng kanilang kaligtasan. Panginoon, maluwalhati po kayo sa inyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.